15:26, I will send the Holy Spirit which come from the Father. So, bali-baligtad. So, anyhow, mga kapatid, ang banal na Espiritu, mga kapatid, ay isa po itong pagka pinag-usapan natin ng Holy Spirit, isang malalim na subject na ang lahat ng tao ay mayroong kani-kaniyang pananaw about the Holy Spirit. Pero sinabi ng Panginoon, mga kapatid, I will give you another comforter. So, mayroong iba't ibang principles o prinsipyo o mga paniniwala about the Holy Ghost. Amen. Praise the Lord. Huwag niyo katingnan ng ganyan, lalo kayo susunod sa akin, kakapatid na rin. Kanina pa lumilipad yung isip ko, mga kapatid. Sanay ako magturo ng Sunday school. Pero kanina pa lumilipad yung isip ko, mga kapatid. Praise God. Now, ano ba ang banal na Espiritu Santo, mga kapatid? Maraming naniniwala ang banal na Espiritu Santo ay hiwalay na persona sa Diyos. Ang banal na Espiritu Santo ay hindi Diyos. Dahil ang Diyos ay nananahan. Ang Diyos ay nananahan sa liwanag na di malapitan ng tao. And then, John 1, 3 and 4. Can you put John 1, 3 and 4? Amen. All things, verse 4. In Him was light, and the light was the light of the men. Verse 5. And the light shined in the darkness, and the darkness comprehended not. Then 1 John 1:7. 1 John 1:7. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ His Son cleanses us from all sin. So itong mga verses na ito, mga kapatid, na sa Diyos ay walang anumang kadiliman. Amen. I think you will agree on that. So, sabi diyan sa 1 John, sa John 1:4, for He is the light, and the light is the light of man. But we could see the first introduction of the Holy Spirit in Genesis chapter 1 verse 2. Can you put on Genesis 1 verse 2? And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the water. Yung pong introduction ng Holy Spirit, mga kapatid, the Spirit of God, they say, sa talatang ito, ang Espiritu Santo ay hindi Diyos dahil ang Espiritu Santo ay nasa kadiliman. Amen. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. Kung ang Espiritu ng Diyos ay Diyos, mga kapatid, dapat sana sa talatang ito walang kadiliman. Dahil sinabi ng John 1:4 and 5, He is the light, and the light is the light of man that shineth in the darkness. Dapat sana, mga kapatid, nung makita ni Moses ang Holy Ghost o ang Spirit of God, lumiliwanag. So, marami silang mga nakakalungkot. Marami silang ibubutas sa Holy Spirit na hindi Diyos ang banal na Espiritu Santo, mga kapatid. But, studying the verse, mga kapatid, nasaan ang Diyos? No? We see that the Spirit of God move upon the face of the water. Kung hindi ang Diyos ang Espiritu dyan, nasaan ang Diyos? We could read down on verse 3. Verse 3 says, and God said, let there be light, and there was light. No? Nandyan din yung Diyos sa Genesis, mga kapatid. Genesis, dahil yung Diyos, dahil yung Espiritu Santo, o yung Espiritu ng Diyos ay nasa kadiliman. But Genesis 1:3, and God said, nandun din yung Diyos. No? Nandun yung Diyos na hindi hiwalay sa Diyos. Now, we could read on Psalms chapter 18, verse 11. He made darkness His secret place, His pavilion round about Him were dark waters and deep clouds of the skies. Sabi diyan, ginagawa ng kadiliman ang sikretong lugar.